Bago sa saksi, imbis na gabi, umagang-umaga sumalakay ang lalaking nanloob sa isang bahay sa North Caloocan. Tinangay po ng suspect ang gadget na nasa 26,000 pisong halaga at iba pang gamit. Saksi, si Jamie Santos, exclusive. Isang lalaki ang biglang sumulpot sa harapang bahagi ng bahay na ito sa North Caloocan. Huminto pa siya malapit sa mga sapatos na nasa tabi ng main door. Maya-maya, lumipat siya sa may garahe at sumilip sa mga bintana habang naghahanap ng iba pang mahahalagang gamit. May pagkakataon pa raw na sinubukan itong buksan ng main door ng bahay maging ang sasakyan. Nasaksihan ni Saiki ang panloloob sa bahay na kanyang pinapasukan. Alas 5 ng umaga kanina nang magising daw siya dahil sa kaluskos mula sa bintana ng kanyang kwarto. Pagtingin niya sa bintana, isang kamay ang dahan-dahang sumusungkit ng kanyang speaker at wallet mula sa labas ng bahay. May hangir pa nga eh. Ginanon niya yung bag ko. So doon siya sa may area ng kwarto niyo na yun yung nakaya niyang buksan? Yun, oo. Ano po ba yung walang screen? Or May screen, ma'am. Hindi, kasi ito, parang ganito, ma'am. Yan, yung screen, ginanon niya lang yun. Tapos, nakita niya yung bag. Ginanon niya, sinungkit. Yung speaker, katabi ng bag yun. Talabang, kitang-kita ko yung kamay na ginanon niya. Nang mapasigaw siya, agad na tumakas ang salarin. Tumalon umano ito sa pader ng kanilang compound patungo sa isang bakanteng lote na may daanan papuntang highway. Kasunod nito ay nireview nila ang CCTV footage at doon nila nalamang halos 30 minutong nagpaikot-ikot sa loob ng kanilang bakuran ng salarin. Buti na lang double lock talaga yung mga pintuan namin. So, tinangka niya pa yung mga screen na gaganunin niya. Hindi siya talaga makapasok. So, ang ginawa niya, naghano siya doon ng mga sapatos, namili siya. Tsaka yung bag doon namin sa office, sinungkit niya yun, ma'am. Sinungkit niya. Tapos talagang nakuha yung dalawang bag. Iniwan niya rin dyan sa labas. Siguro, nung nagising ako, nagpanig siya. Umikot siya sa kwarto ko eh. Nagpanig siya, kaya hindi niya nabitbit lahat. Ayon pa kay Saiki, may dalang patalim ang salarin. Ang lakas naman ng loob noon, maliwanag na. Bakit ginawa niya pa yun? Tsaka, naiyak na lang talaga ako, ma'am. Ayon kay Saiki, nasa 26,000 piso ang halaga ng speaker na tinangay ng suspect. Bukod pa yan sa wallet na may pera at sapatos na may mamahaling brand. Agad nilang inireport ang insidente sa barangay at pulis. Ayon sa pamunuan ng Barangay 179, hinabol pa ng mga tanod nila ang salarin pero hindi nila ito inabutan. Ang mas ikinababahala nila, sunod-sunod ang insidente ng panloloob na naitala sa kanilang lugar ngayong buwan. Ayon sa barangay, tila nagbago na rin ang diskarte ng mga magnanakaw. Kung dati ay sa kalaliman ng gabi kumikilos, ngayon ay halos mag-uumaga na kung umatake ang mga ito. Yung nakikita namin sa CCTV, ngayon hindi naman taga rito, mga dayo, parang mga palos sila, nakahubad pa pag umaakyat. Dahil dito, pinalawig na rin ng barangay ang kanilang pagpabantay. Hindi na lamang sa gabi umiikot ang mga tanod kundi hanggang madaling araw at umaga. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi.